Oo, gusto Sabay niya kayo? hawakan ko. Hindi, gusto niya hawakan ko yung ano niya. Nung yan, sinabi ko na kung anong group. Nadulas ah. Sorry. Ay, sige. Mag-umpisa na tayo. Hop. 1, 2, 3, and yes. Okay. Bigyan natin isang bagsak yun in 3, 2, 1. Well, thank you for being here on time, ano? So yung iba nasa biyahe pa pauwi, yung iba umaga sa Cayman Islands at saka sa ibang lugar. So good evening, good morning, and good afternoon. Nasang panig man kayo ng mundo. Tonight is a very, how do I describe this? It's a very important night. It's a milestone for Cerberus Trading. This is our first, another portion. Bagong ganap sa Cerberus Trading. This is about the trader's journey. Ang pag-uusapan natin dito is istorya ng mga trader na maaaring pasok sa Cerberus Trading or maaaring outside traders na pwede nating ma-invite dito sa portion na to. And the main purpose kung bakit natin to gagawin is sino naniniwala dito that we are all in a journey? Please type me sa general. Yon, thank you. Coach Ice. Thank you, yan, thank you. And sino dito yung naniniwala that you can learn from some traders or some other traders' journey? Please type, yes, I will. O yes na lang. Please type yes. Yes, yun, thank you. And that's the main reason why. Kasi I highly believe that mas mabilis tayong matututo if we hear it from some other traders as well, based on their journey, based on what they experience. And maaaring success story ito, maaaring this is a story na nag-fail sila, and I think magiging malaking impact yun sa trading career natin, especially in preparation for the next bull market. So yun yung portion natin ngayong gabi. And excited ba kayo doon? Please type excited kung excited na kayo. Yun. Ayos. Ayos na. Okay, sige. For our first episode, this student, matagal ko na siyang kilala doon pa sa before na natin, grupo. And sobrang saya ko nung nasama siya sa Cerberus Trading. And hindi because dahil sumama siya sa atin, but because Cerberus Trading really helped her. She was down. Her portfolio was down 600%. 600%. Kumbaga, 6 na portfolio. Sunog lahat. As in sunog. Negative 600%. So, ang lalim. Diba? Sobrang lalim. And after few months, she was able to recover yung 600% na yon to break even, tapos up pa ng 200%. Okay? Ipapakilala ko sa inyo ang ating first story sharer ngayong gabi. We're gonna learn a lot from her trader's journey. Please welcome Ate Maan Ferreras. Bigyan ng jacket yan! Palakpakan na sa Ate Maan. Magandang gabi po. Ayun, dun Ay, sa ate. Yan, good evening. Oh, wait lang. Spotlight lang kita. Wait lang. Ready ka na ba? Oh, yun. Oh. Hingang muna malalim. Yan. Mahiyain. Charot. Ayun, bali, dun sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Ate Maan, 40 years old, banker, ang tawag nila sa akin. Kasi nag-work ako sa local bank and yung trabaho namin as a treasury ng isang local bank. Yun yung ano ko. So yun lang, pagpapakilala muna. Ayan. So ate,
Oh, so banker pala si Ate Maan. And ate, nung so Yun, nag-start ka. start ka. Oh. So How yun, did you get start into ko na yung, trading? bali, nung pandemic kasi, di ba, ang dami nating time. Nung pandemic, doon ako nag-start. Nag-start ako with PDAX. Doon, meron kaming natanggap. Kaya rin ako nag-start kasi doon sa kwento ko kay Coach Marty or doon sa mga hindi pa nakakaalam, solo kong binubuhay yung dalawa kong anak. So, dalawa yung, that time, senior high school yung panganay ko. Sobrang laki na nung gasto. So, nag-iisip ako ng ways paano ako magkakaroon ng additional income para sa pag-aaral ng dalawa. And then, may tatlo kasi ako matatandang kasama. So, sa akin din yun lahat. So, nag-isip ako ng ways para paano ako magkakaroon ng extra income, paano ako kikita. So, nakita ko yung trading. Kasi yung mga kaibigan ko, marami na talaga nagte-trade. Ay, hindi naman nagte-trade. May mga hawak silang BTC nung hindi pa uso yung BTC. Ganun yung mga travel friends ko. Parang nung parang 2011 ba to? Mga ganun. Oo, may mga ganun-ganun na sila. Okay. Tapos, parang pinapambayad-bayad nila sa Meralco, mga ganun. Oo, mababa pa kasi that time. Pinapang-ano lang nila. Tapos pag gusto mo mag-join dun sa Plan B, pwedeng BTC yung bayad, yung ganon. So, ganon kababa pa lang before. Kung gusto mo mag-travel, pwede yung BTC. Tumatanggap na yung isang kaibigan ko ng BTC as payment. Tapos, nag-iipon sila ng ganon through dun sa coins yata sa 7-Eleven. So, parang nagka-idea ako sa crypto. Ay, gusto ko siyang itry. Akala ko kasi investor pa yon ate. Oo, investor saka mining sila. So, gusto ko siyang itry. Kasi, di ba, pag taga-bangko ka, usually, hindi ka naniniwala dun sa digital, kasi taga-bangko ka eh. O, parang, scam yan. Ganon yung isip namin. Pag taga-bangko ka, scam yan, crypto na yan eh. Ano ba yan? Yan. So, nung sabi ko, sige, matry nga. Ganyan-ganyan. Tapos, feeling ko kasi, magaling ako. Kasi, nasa treasury ako ng bangko. So, parang akala ko yung trading na nakikita kong trading is kung paano lang din yung trading na meron dun sa bangko. Hindi ko naisip, kasi ang hawak namin doon is investments, mga bonds, ganyan-ganyan. Yung pala masyadong secure yung mga bonds saka bills. Parang binibigay lang sa kanila yung rate. Tapos yun na, walang labanan. Hindi siya katulad ng stock. So, akala ko ganun lang. Sa gulat ako nung nagbasa-basa ako, gano'n. Yun yung start ko. Tapos nagkaroon ako ng 2,000 galing dun sa yung pandemic allowance. Actually, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Yes, 2,000 pesos. Yun yung in-invest ko kay PDAX kasi peso pa lang nun. Kay PDAX, peso. Tapos, napalaki ko siya into 60,000. From 2,000 to 60,000. 60,000 in a month. Akala ko talaga magaling na ako. Walang leverage yun. Walang leverage. Wala. Hindi ko alam kung bakit gano'n. So, sabi ko, ang galing ko na. Wow naman. Akala ko magaling na ako. Pero run pala yun. pero nung nalaman mo na to, parang kumbaga, all in ba yon? Nag-all in ka kaya napalaki mo agad ng ganong kabilis? All in. Tapos, diba kasi pag ispat wala namang hihintay mo lang kumakiyat. Di pag bumagsak, bibili ulit ako. Tapos akin ulit. Basta 60,000, 1 month. Tapos sabi ko, ang bagal naman nito, nakakainis. Lipat nga ako sa Binance. Lumipat ako sa Binance. Ayan na. Ang yabang ko eh. Sabi ko, ang galing ko, lipat na ako sa Binance. Ang babagal bumili nitong mga taga-Bidax. Lumipat ako sa Binance. Tapos doon ko pa nalaman na, meron palang pwede ko palang samantalahin din yung difference ng dalawang platform sa rates. Nag-arbitrage ako. Ang galing ko. Nag-arbitrage ako. LTC. Kino-compute ko rin. Hindi ko nakita rin ako doon. Okay ito. Kasi mabagal pala pag tumaas si Binance, nahuhuli si PDAX. Tapos pag tumataas naman si PDAX, nahuhuli siyang bumaba. Nakababa na si Binance. Ganon. So, sinasamantala ko rin yun. Kinukuha mo yung difference. Tapos, medyo lumago na yung pera ko. Nasa Binance na ako. Lagi ko nakikita yung dati nating coach. Akala ko talaga magaling siya. So,
inaya ko pa yung friend ko kasi sabi ko, mag-crypto ka na rin, ganyan, tingnan mo yung sa akin, ang laki na nung ano ko, ganyan. Magkano na yung pera mo noon that time? Nung nag-Binance ako, close to 100 na. Kaya. Paano na ako mga September ko yata yun, tapos December, January, nasa 100 na ako. Yung 2,000 ko lumipat na tayo sa ganyan. Tapos lumipat ako sa Binance, inaya ko yung friend ko. Tapos sabi ko, tingnan mo to. Kasi lagi siyang laman ng feed ko. Sabi ko, ay magaling, ganyan. Tapos meron siyang, 2021 na yon kasi 2020 ako nag-start. 2021 yung kay doon nga. So mga March yata kami noon na March yata yun. Kasabay ko yan, sina IC, si IC yung lagi ko kasing kausap kay doon sa dati. Kaya siya yung Tapos nandun rin yung friend ko na yon. At yung pinantuition ko doon, siya yung nagbayad kasi nga gusto niya hawakan ko. Hindi, gusto niya hawakan ko yung niya. Parang pinand ka niya para mag-aral. Tapos i-manage mo yung fund. Yun yung gusto niya. Okay. Sarap, di ba? Sarap ng ganong friend. Sana all may ganong friend. Tapos, di yun. Nung nasa nung start ko na yan, sinabi ko na kung anong group. Nadulas. Medyo na. Paano natin lalabas to ngayon? Okay. Sige. Ano lang natin, tutut. Gagano na lang natin. Continue. Nasa group na ako, di ba? Bigla kaming, feeling niya kasi marunong na lahat. Galit na galit yung friend ko. Sabi niya, pwede raw sa basic. Tapos ngayon, kung ano-ano na tinuturo niya, leverage. Parang matalon-talon daw yung mga tinuturo. Tapos nagagalit na siya noon. Ako, sabi niya, ikaw at least alam mo na kahit paano. Ako walang kaalam-alam, ganyan. Tapos, kasi yung friend mo from zero knowledge talaga, ate. Tama ba? Zero. Pero hindi siya tinuro. Wala talaga tinuro noon. Parang, meron nga 5 minutes lang Tapos 5 minutes yung session niya. Basta yan. Natapos yun. Tapos, pag may mga meeting or may discussion, ikaw lang lagi yung sumasagot. Ikaw lang lagi nung una. Tapos, hanggang sa na-disband. Nung time pala nung nasa kanya, doon na nagsisimula. Kasi, di ba, stop trading. Stop trading noon. Tapos, nung pinag-up na, okay na, pwede na mag-trade. Ang dami niyang pasabay. Nung pinag-trade na, after nung bootcamp niya sa kanya, nung pinag-trade na kayo, magkano yung portfolio mo? 1,000. 1,000 USD? Yung sa future sana nilagay ko. Futures, Kasi, marami na ako naipon noon. So, from 100,000, marami na ako naipon. Nandun siya sa earn ko. Tapos may mga nilagay-lagay ako dun sa mga iba. So, meron ako nandun sa earn, meron na sa futures. Sa futures, meron ako nilagay 1,000. Start yun. May mga pasabay siya. Tapos, nagsabi pa ako. Nagsisignal siya. Yes. Sabay ako, sabay. Pinapakita ko, hindi talaga ako takot kasi ang dami kong parang ang dami nun, sobra. Ang dami kong So, papasabay, sasabihin ko, 200 lang. Wala sa isip ko yung nung una, yung amount. $200. Sabay. Tapos, ano siya? Wala. Na-liquidate. Pero, wait lang. Nung $1,000 yung portfolio mo, tapos 200 yung tinataya mo. Okay, so yun na. Meron ng mali agad. Malaki yung allocation. Okay, get. So, sige. 200, ganun. Makikita mo talaga yung mga... Kasi confident ka. Confident ka ba? Confident ka kaya Okay, sige. Saka, ang laki ng tiwala ko sa kanya. Magaling Saka kasi naalala ko yan. Sabi niya, okay, get ready. Punta kayo sa harap ng laptop nyo, ganyan. Tapos, eto yung entry natin. Di entry rin ako. Sinapayan ko siya. 200. Maya, bumagsak. Wala na.